Gamit ko yung dynamo, assemble pa lang yun. May tinatuan akong hinimatay. Piliin mo pa rin yung mabuti kahit mahirap. Nung nandun na ako sa kulungan, baka sumama dito sa mga to. Takot ako sa may mga tato kasi nga iba siya sa paningin ko. Alright, back at it again sa magagandang storya at experience na mapag-uusapan natin ngayon. So guys, nandito tayo ulit sa Flip Talks. And I hope you guys enjoyed our last episode with Miss Yumi Garcia. Sobrang dami naming laugh trip doon at learnings na natutunan. But anyway, itong episode naman natin, napakaganda nito. Napakaganda ng topic natin dito. Mga tattoo artists na walang tattoo. Yan ang mga bisita natin ngayong gabi. At syempre, parte rin sila ng SB Tattoo Squad dito sa Solar X Flip sa Tomas Morato. Guys, let us all welcome Sir Renard and Libra. Ayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mga boss, kumusta naman kayo? Okay lang po. Nalilito ako, parang akala ko si Bob Marley or si ano eh. Boss Renard, ano bang tunay na pangalan mo? Meron ka rin ba tattoo artist name? Tunay na pangalan, Renard J. Pasensya. Pasensya. Oh. Pasensya Tapos yung nagiging code name ko sa tattoo is Patient Inks. Patient Inks. Oh, connection yun ng Pasensya. Na apelyido ko. Okay. Gano'ng katagal ka na nagtatato? Magsi 6 years ako ngayong November 3. Okay, at ang base mo before, bago ka nag-Manila, saan ka nagtatato? Galing ako sa Compostela, Davao de Oro. Davao de Oro. Okay, sige. Thank you so much, Boss Renard, aka Patient Inc. Okay. Boss, ikaw naman, Boss Libra, anong pangalan mo at yung tattoo artist name? Ang pangalan ko po talaga is John Robert. Tapos Black Libra po ang artist name ko po. Okay, Black Libra. Yes po. Okay, bakit Black Libra? More on black works po kasi ako tapos dahil Libra po ako. Yun po. Oh, okay. Makes sense. Gano'ng katagal ka na nagtatato? Almost 10 years na po. 10 years? Apo. Okay. At base ka ba sa Metro Manila talaga? Or Yes po, Marikina po ako. Marikina City. Apo. Alright. So, represent ng Davao de Oro at Marikina City. Alright. So, maganda itong mga questions natin. But before tayo mag-proceed sa mga set of questions natin, Boss Patient Inc., a.k.a. Renard. Renard, ano ba si Renard before siya nagtatato? Nag-aaral, ganyan. Okay. Ako pala ay baka ako nag-start magtato. Naranasan ko yung mga trabahong mabibigat tulad ng pagtatrabaho sa mining area. Nagsimula ako sa mining area 16 years old. Bata ka pa, underage ka pa. Kumbaga tigil ng pag-aaral, trabaho muna. Ayun pagkatapos ko sa mining, pumasok na ako sa construction. Okay. So, gaano katagal ka nag-mining work? Siguro almost 2 years din. 2 years ka. So, nag 2 years ka, ano yun? Walang option. Sino nibigay sa'yo ng option na, magtrabaho ka na at 16 years old, kailangan mo na mag-mining? Wala naman. Parang kusang loob ko yun. Kasi nga, tinutulungan ko yung papa ko sa mga pangangailangan namin. Kasi nung time na yun, may sakit yung mama ko, stage 4 cancer. Okay. Kumbaga, yung dapat na panahon na i-aaral ko, papasok ko sa paralan. Ginawa ko doon, nagtrabaho na lang ako. Okay. So, Para makatulong sa makakontribute ka. Oo. Ilan kayo magkakapatid? 4. Ako yung panganay. Panganay ka sa magkakapatid. Alright. So, 16 years old ka, nagtrabaho ka na agad sa mining. Siyempre, para masuportahan yung tatay mo. And of course, ganun din yung sa condition ng mami mo. No? And then, after ng mining for 2 years, nag-construction ka naman. Sa Davao to? Sa Davao. Sa Davao. Sa Mindanao. Saan ka na, gano'ng katagal ka naman nag-work as a construction worker? Bali yung construction worker, pagtatrabaho ko sa construction, kumbaga tuloy-tuloy yun hanggang sa nagtato na ako. Pumasok ako sa mga company, may nag-hand sa akin na isang engineer. Yun yung blessing sa pag-construction ko kasi siya yung tumutulong sa akin para may project palagi ganun. Pero ang kaso nga lang, malalayo yung mga project namin. Malayo ako sa pamilya ko. Kasi nung time na yun,
ano na, may anak na ako. 18 years old ako, may anak na ako. Okay. Tapos, habang nagtatrabaho ako sa malayo, yun nga, namimiss ko yung pamilya ko, yung anak ko. Nung time na may ano na yung anak ko, yung, tawag ito, nag 2 years old na siya, kumbaga nagre-request na yung anak ko na kung pwede pa, wag ka nang lumayo. Oo. So nagtry ako ng ibang idea kung paano ako makaraos. Doon nasubukan ko magtato. Tato. Nagtry ako. Gamit ko yung dynamo, assemble pa lang yun. Humingi lang ako ng karayom doon sa classmate ko na naging tropa ko rin. So humingi ako ng needle sa kanya. Uso pa nun, pakuluan yung needle para Malinis. Malinis. Yan, gamit ko yun. Kaso, nung nagtato ako doon sa tropa ko, may tinatuan akong okay naman, may tinatuan akong hinimatay. So, Dahil sa needle ba to? Dahil hindi, sa kondisyon. sa kondisyon. Pero okay. di ko pa alam yung Mga may ganon. mga ganyan pala eh. Oo. So, Akala nung- mo, tattoo lang agad. Oo. Okay na yun. So yun, nalaman ko na, sa kondisyon pala yun. Akala ko sa tattoo machine. Okay. So tinigil ko yung pagtatato. Yun nga, baka mali yung ginagawa ko. Kaso nung time na natigil ko na yung tato, parang hinahanap na ng isip ko. Nanonood ako ng mga videos about tato. Hindi pa ganun karami yung nagtuturo ng time na yun, 2018. Mhm. Wala pang masyadong mga tutorial sa YouTube. Sa Facebook. Sa YouTube lang meron. Kaso yung mga pang-load namin, FB10 lang. Sa Facebook lang kami nakakapanood ng mga videos. So may nakikita ko mga magagandang tato na nakikita ko, imposibleng magagawa to. Parang ganun. Oo. So na-motivate ako ulit. Sabi ko kay Mrs., may naipon kaming pera galing sa construction. Tsaka sa natayo naming konting business. May naipon kaming 3,500. Pesos? Oo po. Binili ko yung buo ng ng second hand na tattoo set, tattoo machine, tsaka practice ink. Tsaka may may original ink doon, yung black lang. Pero yung ibang kulay doon, practice ink na yun. Practice lahat. ink lang, Oo, okay. mga colored. Yun po, pakunti-kunti, di ko alam kung paano gamitin eh. Pagdating ko, wheel machine. Paano to paanda rin ganun? Dami kong tanong. Syempre, nasa probinsya, nasa Mindanao. Wala naman ako mapagtatanungan ng mga Artist na iba. ng mga artist na iba. So, ginawa ko, trinay ko siyang panda rin. May mga may mga tropa namang nag-present na may mga tiwala sila sa akin eh. Kasi, alam naman nilang magaling ako mag-drawing. Okay, so after mo mag-construction, sabi ng anak mo, 2 years old na siya, di ba? Oo. Daddy, hanap ka naman ng gusto ko dito ka lang, wag ka na umalis. Pero may ipon ka. Nakaipon ka doon sa construction. Tapos, anong sumagi sa isip mo na parang bago ka lang sa tattoo industry? Siyempre, di ka pa naman kilala. Di ka sure kung pag pinasok mo ba yung pagtatato, kikita ka ng pera at masusustentuhan mo yung pamilya mo. Ano yung naisip mo? Ano yung pumasok sa isip mo na parang, okay, may 3,500 ako, savings ko na to. Tapos gagamitin ko to, ibibili ko to ng pangtato na hindi naman ako sigurado kung magkakapera ako or magkakaroon ako ng kliyente. Anong sumagi sa isip mo no? Parang, sige, bahala na lang, ganon? Hindi, nung time na yun naman, nung nasa construction ako, kahit pa paano magaling mag-handling ng pera yung misis ko. Kumbaga yung sahod ko sa isang linggo, 1,800. 1,800. Opo. Ang gagawin namin dun, yung 1,000, yun yung budget namin sa isang buong linggo. Tsaka, baliktad, yung 800, yun yung budget namin sa buong linggo. Sa pagkain. Pagkain namin, pangangailangan. Tapos yung 1,000, papautang namin. May tubo yun na yung palay. 5-6, ganon. Parang 5-6 ganun. Oo. Pero dun sa amin kasi parang palayan eh. Oo. So pag kukuha sila ng 1,000, pagbalik niyan may 30 kilos na palay. Oh. So di okay. namin namalayan eh. Umabot siya ng isang harvest, parang ganun. Tapos umabot na pala ng 20K yung nabitawan namin pera. So pagbalik ng pera, medyo malaki na siya. Ginawa namin, bumili kami ng mga second hand na mga computer. Inassemble ko into PesoNet.
Ah, okay. Oo. So, madiskarte Yun yung ka. naging negosyo namin. So, madiskarte si Renard. Opo. Okay. So, hindi ka naging tambay. Na hindi po. Kasi Hindi. galing po sa pagiging tambay, computer shop. Oo. Kaya yun din yung idea kong business. Okay. So, ginawa mong nag-piso net ka talaga, bumili ka ng mga second hand ba na Opo. computer, tapos pinarenta mo. Hindi. Parang yun yung naging business namin. Okay. Na nilagay ko sa pwesto. Doon kami kumukuha ng at least yung parang talaga, Daily. paggipit na talaga. Oo. Doon kami kumukuha. Pero kung kaya ko namang kumita sa labas, yung kita ko, yun yung gagamitin ko talaga para sa pagkain, pangangailangan, ganun. Ba't naman napili mo ang pagtatato? Eh, wala ka naman experience. Magaling ka mag-drawing. Opo. Okay. Parang, Paano ka natuto mag-drawing? Social media? hindi, Or may nagturo bata pa sa'yo? Sa bata pa lang ako. Parang kahiligan ko na yung drawing. Kaya lang, di ko siya na-train ng maayos di ko na-train ng maayos yung sarili ko sa drawing. Di ko na-explore yung drawing. Yun nga, walang pambili ng mga gamit. Hanggang ballpen lang, hanggang crayons. ganun lang. Nice. Okay. So, magaling mag-drawing pala talaga si Renard. Naniniwala ka ba ng inborn na to or pinag-aralan mo? Yung pagdodrawing? Yung drawing, parang inborn yata, boss. Inborn? Bigla na lang gumaganon yung kamay mo. Iba Yung flow? Iba yung nasa isip mo eh. Alam mo yung, Malikot? mali ko. Anong tumatakbo sa isip pag nagdo-drawing ka ba? Ako kasi di ko maintindihan eh. Kaya ko lang stickman eh. May mga nabivisualize kasi namin, sa akin lang nabivisualize ko yung parang mga outlines ng mga, kumbaga gusto kong gumuhit ng kalabaw. Kahit titingnan mo yung kalabaw na buo siya, parang alam mo kung hanggang saan yung mga lines na ilalagay mo sa kanya. Galing, no? ganyan. So parang may projector sa utak mo. Oo, parang ganun. Ganon ka rin ba? Ikaw? Ito pili ko magkakakonect tong dalawa kasi parehas magaling mag-drawing to eh, di ba? Mas magaling si Libra. Hindi, parehas kayo magaling. Yan. Kanya-kanyang forte lang yan. You have to own it na magaling ka. Kasi magaling ka naman talaga. Alright? So after mo magtato, bumili ka ng tattoo set, Opo. nagkapera ka ba agad? Hindi po. Okay. Gaano katagal to? Nag-invest ka ng 3,500, kailan bumalik yung 3,500? Yung mga tropa ko naman, hindi naman ganun kabulag eh. Pag tinatatuan ko sila, nagbabayad sila at least 150. 150 pesos? Opo. Anong year to? 2018. Maliit na yun. 2018. So, tatatuan mo, bibigyan ka 150. Pero, hindi ka naniningil ng eksaktong presyo. Hindi po. Kasi parang practice mo yun. Opo. Okay. So, pag gumawa ka ng maganda, sa tingin mo maganda, tatanong ko sa'yo, kunyari, tinatuan mo ako, sa tingin mo maganda. Ganda ng gawa ko bibigyan ka 150 pesos. Ano mapipil mo? Nung time na yun, wala namang masakit sa dibdib eh. Parang magpapasalamat pa rin ako. Magkano pinakamalaking nakuha mo? Nung time na yun, almost 2 months ko, pinakamalaking naibigay sa akin, 600 pesos isang tato. Malaki yun? Medium. Big piece yun, medium. Almost. 600 lang pala tattoo doon, Solar Boy. Doon na ako magpapatato sa Mindanao. So, 600 pesos. Okay, sige, okay. Pause muna tayo dyan, ha? Diyan muna tayo sa storya mo. Kasi dalawa kayo ni Libra. Libra! Ikaw naman, gusto natin malaman, si Libra bago maging tattoo artist, ano yung mga ginagawa mo before? Ang ginagawa ko po kasi talaga is drawing po talaga. Tsaka nag-airbrush po ako sa t-shirt. Custom ng mga sapatos din po. High school days po yun. So yun yung pinagkakaabalahan ko tsaka pinagkakakitaan ko nung high school ako. Paano ka kumikita sa pagdo-drawing nung high school ka? Apo, pag may mga assignment at project po yung mga classmates ko nung high school ako, saan sila nagpapagawa. So kinokollect ko lahat ng mga ng mga ipapagawa nila tapos kino-convert ko sa peso. Magkano sinisingil mo? Hindi pare-parehas eh. Kung ano lang yung kaya din po kasi nila ibigay. Kasi siyempre estudyante kami. Oo. Mas gusto namin lahat pumasa kami. So, pinagkaperahan mo yung mga kaklase mo? Hindi naman, parang tulong na rin kasi hindi, pero opo. kasi diskarte mo yun eh, di ba? Diskarte, Wala tulong na rin namang both problema side, doon eh. opo. As long as meron kang binigay, meron din sila, syempre, May compensate, di ba? Tsaka napapansin mo rin po kasi ng mga teacher namin na Parang drawing lang to ni yung Libra. drawing. Nahuli ka na ba? Nahuli Ng po. teacher mo na parang,
Oh, hindi mo naman drawing to. Drawing ni ano to eh. Ni Libra to eh. Yes po. Pero sinasabi ko nga po na ganun kasi parang sinasabi sa akin ng teacher ko na kinukonsinti mo yung mga classmate mo na hindi matuto. Okay. So sa akin, parang, ma'am kasi tulong na rin po nila sa akin yun eh. Kasi kailangan ko ng So, pera. hindi naman binaksak ng teacher yung yung pinag-drawingan mo. Hindi naman po. Pero nung pinag-actual po sila yun din sa limang Yun na ang problema. Pag actual drawing, no? Paano pag actual drawing? Ang layo ng assignment mo sa ginagawa mo ngayon, ah. Yan, umamin po sila na nagpapagawa sila sa akin. Tapos ako yung naipit. Sabi ko pambihira to. Magkano pinakamalaking binigay sa'yo ng kaklase mo sa pagdodrawing? 200 po eh. 200 pesos. Ano yun? Parang isang malaking illustration board. Okay. Tapos may mga pastel. Sila na yung pinaglalabas ko po kasi ng materials. Okay. Tapos sa akin talent lang po. So you could say, high school ka nito, no? Apo. At a very young age, madiskarte ka na. Opo. Gusto mo na talagang pumera. Gusto ko na, tapos nakikita ko na talaga na art yung Art pupuntahan talaga ko eh. yung pupuntahan mo. Okay. So after high school, what happened to you? Tinuloy-tuloy mo yung pagdodrawing? Hindi po eh. Drop out ako ng high school kasi napasama sa mga gang. Okay. Kumbaga parang, Tropa? noong time kasi na yun, lagi ako nasa higher section. Kumbaga parang naboring ako sa pagiging matalino. Kumbaga parang gusto ko yung medyo wild na pamumuhay. Okay. Tapos yung mga napapanood ko sa cinema, hanggang sa akala ko kasi cool. Oo, Cool, syempre cool. bata eh. Oo. Tapos napapasama sa mga gang-gang. Tapos yun, nagkaroon ng mga troubles na hindi ko rin inaasahan. Okay. So ang mga barkada mo nung high school ka, mga higher batch. Opo, na Tapos mga kung ano yung matatanda. trip nila, sinasabayan mo. Nasabayan ko. Kasi syempre, high school ka nun, kung pumipera ka sa pagdodrawing, kaya mong sabayan talaga. So, trumopa ka. Ano nangyari? Bakit ka na-drop out? Na-drop out ako kasi parang mas nag-focus na ako nun sa dun sa pinapasukan ko na work. Suma-sideline ako doon. Tapos parang naramdaman ko sa sarili ko na after naman itong pag-aaral, gagawa rin ako ng pera. Ba't pa ako mag-aaral? Okay. So, Baga bigyan para- ka mindset. Tapos, ang naisip ko nun, wala naman ako nakakukuhang support din sa pamilya ko dito sa craft ko na to. At least dun sa mga mentor ko meron. Yeah. So yun, tinuloy-tuloy ko yun. Tapos parang pinapapili nila ako na kung art ba o pag-aaral. Sabi ko, hindi ko naman kailangan mamili. Ito yung gusto ko eh. Ayaw niya naman din ako pag-aralin. So ayun, pinili ko na lang din yung art hanggang sa na-drop out na ako. Tapos yun nga, nagkaroon ng mga troubles na hindi ko naasahan hanggang sa yun. Nakulong ako. Oh, Nakulong ako dahil sa... pero drop out ka na nito. Nung nakulong ka, na-drop out ka na. Doon ako na-drop out. Nung nakulong ako. Oh. That makes sense. Okay. So, habang nag-aaral ka, syempre, bumarkada ka nga. Tapos, you made wrong decisions, of course. Meron ka mga actions na, syempre, mga pagkakamali mo na hindi na natin pwedeng, pero you can learn from it, no? So, nung nakulong ka, what was the reason na, sa gimikan, napaaway? Hindi eh. Hinihiling ko nga sana ganun na lang eh. Oh, Ang ginawa ko kasi parang kailangan ko ng mag-earn ng money. pera. So, ang naisip kong paraan, pag wala akong sideline ng mga drawing at airbrush, hindi naman din nagkulang sa akin yung papa ko na iwasan ko yung mga yon, yung mentor ko. Ginawa ko, sumama pa rin ako dun sa mga goons, tas nang hold up kami. Nang hold up kayo. Oo. Pero ako, ang position ko nun is maghanap lang ng getaway vehicle. Tapos, chinecheck ko lang yung mga barabarangay, kung, nakaalis na yung, dito, station police dito. Okay. So, meron kang station. Meron kang role talaga. Kakapanood yun ng mga film. Grabe. At ang mga kasama mo dito, kasama mo sa school. Hindi. Mga Ibang tropa to? sila, mga out of school youth talaga sila, tas nangungulungan na. So, yung knowledge ko na kakapanood ko ng mga movie na, ganito, nag-ambag ako sa kanila, ang gagawin mo dito? Oh. Ba't ka sasama sa akin? So, lahat ng input na nabigay mo doon, napanood mo lang din. Nakatulong din. Sobrang nakatulong din sa samahan. Kaso lang, nung time na nahuli na kami, umaga pa lang, sinabihan ako ni Papa. Sabi sa akin, ano tong mga cellphone na to?
wala tayong sisiyan ha. Yung time na yun, series yun ng N93 tsaka Motorola Flip. Oo, yung Flip Motorola. Sikat na sikat yun, oo. Tapos hindi ko gaano kabisado i-navigate. Sabi ko, paano to? Tawag ng tawag, tanggalin yung SIM card. Oo. Tapos nakalagay dun sa mga cellphone. Sobrang dami kasi ako nangungulik para walang gulangan eh. Oo. Tapos binibenta ko yun sa tito kung nagtitinda ng cellphone. So, nakalagay dun, nabasa ni Papa, kasi si Papa bihira mag-check ng bag ko yun eh. Nakalagay dun, sir, kahit pakibalik na lang po yung SIM card. Tapos nataranta ako, sinabihan ako ni Papa nun, nak, wala tayong sisiyan. Hindi ako nagkulang sa'yo. Oo. Pag nakulong ko, hindi kita dadalawin. Oo. So, yung umaga pa lang na yun, iniisip ko na last na to. Kinakausap ko na yung grupo ko na mamaya pag-uwi, meeting tayo. Tapos sabi ko sa kanila, last na yun. Yung last na yun, yung kaba ko nung umaga na yun, hanggang gabi na magkakasama kami, kinakabahan ako. Hindi tumitigil yung kaba. Hanggang yun, pinagplanuhan na talaga kami. Inaral kami ng mga polis. So, naglagay sila ng mga asset. So, yun, nakita kami. Tapos yun, nahuli kami. So, lahat kayo nahuli? Oo, nakakasorpresa dun kasi, nung time na yun, pwede akong tumakas eh. Mhm. Kasi nakahuli sa akin, yung XO ng kabilang barangay namin. Tapos, tatay siya ng classmate ko. Mhm. So, yun nga, yung nung So, ba't di ka tumakas? parang dala ko na yung bayag ko kasi nun eh. Kumbaga kasi kasama ako dito eh. Tapos, Harapin ko na lang. hinarap ko na lang talaga. Pwede akong tumakas nun eh. Kaso lang, pag binabalikan ko yung area na yun sa lugar namin. Parang, pag sinasama ko yung mga anak ko, kinukwento ko sa nila na, anak, dito nahuli si Papa. Siyempre, iba mabigat yun na nakasama mo yung anak mo. Pero why is it, bakit sobrang importante na sabihin yun sa anak mo? Kasi, parang, ako kasi yung role model eh. Hmm. Kumbaga, hindi naman din ako perfectong tao. Pero, gusto ko kasing lumaki yung anak ko na, na may knowledge tungkol sa mga ganitong bagay na mukha lang siyang masaya pero hindi siya masaya. Oo. Piliin mo pa rin yung Kaibigan. mabuti kahit mahirap. Kasi may masamang masaya eh. Mm. Na yun yung hahanapin kasi ng katawan mo, yung saya lang. Pero yung hirap, hindi kasi kagad nakikita yun eh. Kumbaga, pag wala kang disiplina sa katawan, yun yung nawala sa akin nung time na yun eh. Na, nung nandun na ako sa kulungan, bakit ba ako sumama dito sa mga to? Oo. Kahit yung mga elders dun sa loob ng kulungan eh. Kasi nung time na yun, 17 ako eh. Akala ko talaga hindi ako makukulong. Underage ka nun. Tas nung time na yun, pasensya na nabanggit. Okay lang, beep mo na lang. Yun yung presidente nun. Tapos may pinasasala sa kamera na ang minor is 15. Tapos binasahan kami. Oo. Nanonood akong balita eh. So yun, na-update ko na, sabi ko, the fuck, pasok ako. Pasok Kasama talaga. ka dun sa mga- Tapos hindi talaga ako dinalaw. Okay, no? Hindi talaga ako dinalaw ni Papa. Tapos kinausap ako ng mga elders doon na, ba't ka sumama dyan sa mga yan? Yan, pabalik-balik na yun dito. Wala ang plano sa buhay yun eh. Tapos nalaman nila at chinek nila yung background ko. Na, nag-aaral ka pala. Section 1 ka pala. Tapos dinalaw ako ng advisor ko noon. Tapos may pinapapirma siya kasi pwede naman akong escortan ng mga police pag lalabas ako pagpapasok. Pero dahil sa parang sobrang kahihiyan, siyempre mga best friend ko, mga kaibigan ko doon, parang, tapos dala-dala ko pa yung apelido namin. Parang pinili ko na lang na, ma'am, hindi ko na po paperman, hindi na po ako papasok. Okay. Yun. So anyway, kung nakapasok ka, ano yung mga sa loob, no, Libra? Ano yung mga pinagdaanan mo na worst? Yung first night, First night, okay. Ano nangyari ng first night? kami nun eh, diskarte kasi namin pag mga hold up kami ganito. Siyempre, mukhang gangster. Malalaki yung damit. Pangas. Ngayon, paglalabas na kami ng village namin sa Provident, nagpapalit kami ng mga damit. Kasi ang unang iisipin ng tao, anong itsura ng hold up sa inyo? Mga hip-hop. Kahit nagbe-blend in kami. Minsan, bibisita kami dun sa sa mismong station. Ayun yung hinold up natin kanino. Hindi na kami napapansin. Kasi mga nakapampormal na kami.
Noong time na yon, suot man eh, no? ko yung t-shirt ni Papa na Lacoste. Tapos yun, naduguan talaga yun, sir. Kasi nung naaktuhan na kami, talagang pinagmumura kami ng polis. Hinampas niya yung isang kasama ko, dumugo yung ulo, tapos puro dugo na yung t-shirt ko na Lacoste. Tapos nung time na yun, diretso na kami sa presinto. Tapos welcome kami sa selda. Sabi sa amin, oy, welcome mga kapatid. Akala namin, welcome talaga kami. O, doon kayo sa dulo. Tapos binugbog kami. Kasi ang tingin sa mga hold-upper, sobrang babang kaso. Rape, hold-up yan, mga mababang kaso yan. Pero yung drugs parang ngayon, may mga bilang sa kanila, yung mga nakapatay. Sabi ko, tangina, ba't ako nandito? Yung ginagawa ko dito sa lugar na to, parang nasyak ako. Tapos nung time na yun, kaputukan ng Lord Patawad na kanta. Talagang nabibingi na ako sa kahit binubugbog ako, wala na akong pakialam nun. Tapos hinihika na ako nun. Tapos ito yung pinaka-worst doon. Yung damit ko na yun. Itong bugbog na to, bro. Bugbog talaga. As in bugbog. Yung mga yung nakikita nyo sa social media na binubugbog. Pag may nang hold up, ganun talaga. Kami rin, binugbog rin kami sa kalsada eh. Kaso lang nung nakita kami dun sa hood namin, uy, si ano yan? Tigil nyo, si ano yan? Tropa yan. Ang tawag sa akin sa street namin, Tutels eh. Tutels. Yun yung code ko sa streets namin, Tutels. Si Tutels yan, wag yan. Oh. Ngayon, nabalitaan din ng mga mentor ko yun. Tapos nung nandun ako sa loob ng kulungan, parang ayoko nang lumabas. Kasi na-shock din ako sa culture dun eh. Na hindi pala lahat ng nakakulong is may kaso, yung iba nadamay lang. Yung iba nakapatay lang kasi pinaglaban nila yung yung nasasakupan nila, yung nanay nila. Kasi yung mayor namin ganun eh. Napatay niya yung stepfather niya. Iba't ibang storya Merong talaga. mga inosente, merong mga nadamay lang. Tapos doon ako natutong yung kahambugan ko tsaka kayabangan ko sa labas. Tumiklop doon. As in tumiklop talaga ako. Tanggal yung angas ko doon. Ngayon, sabi ko iba pala yung pamumuhay dito. Tinuruan nila ako ng kung paano mamuhay ng maayos. Marami rin, nagba-Bible study rin kami doon. Tapos parang na-enlighten din ako doon kasi sabi ko hindi ko pala pwedeng dalhin lagi yung yabang ko. Baga kasi tingin ko kasi dun sa sarili ko nun eh, kaya ko lahat eh. Matalino ako eh. Alam ko na yung gagawin ko, kahit mabuhay ako mag-isa, kaya ko eh. Yun, nabaluktot lahat ng pananaw ko na yun, simula nung time na lalaya na ako, parang ayoko na nga lumabas eh. Kasi hiyang-hiya na ako, parang anong mukhang... Parang wala kang mukhang iharap sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. So anyway, itong lahat ng experience mo na to, based from high school, nakatropa ka, tapos nag-hold up kayo, nakulong ka. If bibigyan mo ng advice yung mas batang Libra ngayon, ano yung sasabihin mo sa kanya? Okay lang na maging baduy. Okay lang maging? Okay lang maging baduy. Basta? Basta maayos ka. Kasi ang sinik ko nun dati yung maporma, maangas, o dapat bilong ka lagi sa crowd. Pero ang ma-advise ko sa batang ako, mag-aral ng mabuti, mag-focus ka sa goal mo. Lahat ng mga nilist down mo nung bata ka, gawin mo. Para din sa family mo. Kasi ang daming umaasa sa akin nun eh. Kumbaga, ang dami kong nadismaya. Si mama, si papa, yung mga kapatid ko. Kumbaga, parang yung tingin nila sa akin, ang taas-taas kasi nga matalino eh. Tapos, siguro nakulangan lang din ako sa nun, sa attention nun. Pero, hindi pa rin kasi hindi siya dahilan eh. Kumbaga, ayun lang din yung kulang sa batang ako. Dapat nagsalita ka. Kung ano yung nararamdaman mo. Tinago ko kasi. Gusto ko yung sinabi mo na okay lang maging baduy. No, hindi mo kung wala ka namang means na sumabay sa forma. Syempre gusto mo sabayan yung mga tropa mo, gagawa ka ng paraan kahit outside your means. Yan yung papasok ka sa ganyan. Or kailangan you live by the means. Basta wala kang tinatapakang tao, wala kang naregabyado. Tuloy ka lang. No? And saan pumasok dito, Libra, yung pagtatato? Nandun ako sa loob. Nandun ka sa loob. Kasi di ba Pero di ba may ngayon, pag pumasok ka sa loob, dapat tatuan ka? Tatatuan ka? Hindi, Ba't hindi ka ako nagkaroon? nagpatato. Nirespeto nila yung decision ko. Sabi ko, Talaga? hindi ako magtatagal dito, sir. Wala naman akong balak pumasok dito eh. Ba't mo ginawa yun? Oh. Tinanong nila yung reason. Kailangan pambaon eh.
Kailangan mag-survive eh. Oo. Ba't ang dami-dami namang ano eh. Yun nga yung pagkakamali ko eh. Yun nga sabi sa akin. Anong babalik rito pag nakalabas ka, hindi ka para rito. Tapos yun nga, parang nung tatatoan na kami, kasi nga may mga pangkat-pangkat, sabi ko, sir, ayoko magpatato, sir. Hindi po ako magtatagal dito. Unang-una, takot ako sa may mga tato. Nung bata ako, pag pinapatulog ako, bibigay kita sa Bombay, hindi effective sa akin, yung babatuin pa kita pag Bombay ka eh. Pero pag yung, andyan yung may tato, andyan na si ano, ganito. Takot ka sa Tatakbo may talaga ako, takot ako sa Okay. may mga tato. Kasi nga, iba siya sa paningin ko. Para siyang, superhuman. Okay. Parang may kapangyarihan na tato. May kapangyarihan yung mga may tato, no? Oo, parang nangunguha ng Totoo bata naman yun, to. eh, tinan mo. Di ba? May kapangyarihan tayo, di ba? Kapangyarihan namin yung kaya namin tiisin kahit ilang oras. O, di ba? Parang yung tingin ko mga mutant yun. Mga ganun. mutant ninja turtles. Mga may tato. Hindi, pasaya lang kita. Pero thank you so much for sharing your story, Libra and Renard. Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa. Yan, ito pinakamaganda. Ikaw takot ka sa may tato. Ikaw, bakit ka nagtatato pero wala kang tato? Siguro dahil sa ano. Sa Nadudugisan ka sa may tato. Hindi, para kasing ano boss eh. Parang imposibleng pangarap, parang ganun. Nangarap ako ng imposible dati. Okay. Bali nung time na nag-start ako magtato, pinag-usapan namin ni Macy's. Siyempre, tattoo artist ako, dapat may tattoo ako. Yes. Ganun dapat. Eh, sabi ng asawa ko, ganito, kung makasali ka ng international tattoo event, pwede ka nang magpatato. Nangyari na ba yon? Nangyari yun. Okay. Kaso mali pala yung usapan pala dapat kaming dalawa. Kasi siya yung magmo-model doon sa international tattoo event na yun. Oh, so siya yung tatatoan mo. Oo, siya dapat. Kaso buntis siya. So, hindi siya nakasama. Dapat tiniming mo. Oo nga eh. Tsaka boss di natin alam yung mga dumarating na blessing sa atin. So wala namang dahil nadudungisan ka or takot ka sa may tato. Wala, Katulad boss. ni Libra. Hindi, love na love ko yung tattoo, boss. Love na love mo Oo. talaga siya. Sa totoo lang, sa ngayon, gusto ko na talaga. Gustong-gusto mo na. Opo. Kasi kahit isang peraso o kahit minimalist na tato sa inyong dalawa, wala, as in zero. Opo, wala po. Pero gano'ng katagal ka na ulit nagtatato? Magsi 6 years 6 ngayon, years, ikaw 10 taon. Paano pag tinatanong kayo ng kliyente? Boss, papatato ko. O, di ayun, okay. O, Libra, Renard, papatato ko dito sa ano. Masakit ba? Inaamin po namin, masakit Paano talaga. nasagutin? Inaamin namin, masakit talaga. Oo. Masakit. Eh, Opo. paano mo nalaman na masakit? Eh, May wala ka pinapakita naman po kami mga chart. Pain chart. At saka ako naman, Pain chart. Okay. tsaka ako naman, ini-explain ko sa kanila na based doon sa experience ng mga tinatatuan kong kliyente. Exactly. So, nagbe-base kayo sa reaction ng mga Oo, sa kliyente reaction nyo. ng mga kliyente. Okay. Yun din nakaka-trauma sa ngayon. Gusto kong magpatato pero naiisip ko yung mga pinagagawa namin, yung mga hinanakit ng mga kliyente namin. Oo. Yung tinatuan ko dito yun, parang ganito yung reaction niya. Naka-experience Naisip ko na yun, rin baka ba kayo mangyari. ng discrimination? Hindi naman discriminate, na parang kunyari pumasok si kliyente. O, tattoo artist ka. Opo. Eh, tas nakita niya wala ka naman tattoo. Umalis na lang. Hindi na natuloy yung tattoo session. Sobrang dami na nangyari sa akin. Marami nang ganun. Nag-home service ako dati. So sa Tapos, tingin nyo, may mentality ang mga clients ngayon na pag nakita nila, or even before, merong mentality ang client na pag pumasok si customer, pag nakita niya yung tattoo artist walang tattoo, ay hindi magaling to. hindi naman mawawala sa kanila yun eh. Kasi kahit ano pa mga itsura mo, i-judge ka nila eh. Totoo yun. Ikaw, tingin mo. Naka-experience ka na ng ganun. Pero di ako nag-experience ng ganun. Parang rin eh. Di pa rin kasi Baka nasa ako... buhok yan. Yan. Yun nga, lamang din. Wait yung lang. mahaba yung buhok, tsaka may may tunnel din ako sa tainga eh. Oo. Okay. Kumbaga pag nakikita kasi nila to, Yan. so artist ka, parang ganun. Artist ka. Tsaka mahaba yung buhok ko talaga. Okay. So, kailangan ko na pa rin din magpaganyan. Trademark. Para sabihin nila, uy, artist yan. Yeah. Pwede nyo matanggalin yung hoodie nyo parehas. Baka di sila naniniwala, baka kino-cover up nyo lang eh. Yeah. Papakita natin sa inyo guys, literal na wala silang tattoo, pero tattoo artist sila. Okay? Uy, bawal magubad dito sa podcast. Ay.
Yan. Oh, Sabi naman si madam. gano'n nga kayo, gano'n nga kayo. Makita nyo nga, walang tato. Okay, clear. Kabila si Libra. Wala nga kayong tato. Oh, yan. Okay, sige, lapit na natin yung mic natin. Wala talagang tato, as in zero. Wala. Okay. Ito, mayroon pa akong mga konting katanungan, no? Bilang tattoo artist, may sinend ka ba sa akin? Okay. Okay. Nag-iisip ako on the spot eh. Si Derek kasi. Wait lang. Saan ka nag-message? Ayan. Okay. Bilang tattoo artist, do you think na importante bilang tattoo artist na dapat may tattoo ka? Oo. Pag sinagot mo na oo, sabihin mo rin bakit. Pag sumagot ka ng hindi, sabihin mo rin kung bakit. Una ka rin. Sa akin, oo po. Bakit? Kasi ikaw yung model dun sa sa ginagawa mo. Kumbaga, ikaw yung model sa tattoo. Okay. Kaya, tsaka makikita din nila na tattoo artist ka talaga. Tsaka, So- syempre sa panahon ngayon, dagdag marketing yun. Dagdag marketing yun. Si Solar Boy, walang tattoo yun. Oo nga walang tattoo. Wala na atang parte sa walang tattoo. Walang tattoo, pero deport. Ano yung sabihin? Edit yun. Joke. Hindi, okay lang yun. Na-deport na eh. Marami na nakapanood doon eh. In-upload mo na ba ulit, pare? Okay. Sige, okay. Sa'yo, importante na merong tattoo ang tattoo artist. Opo. Ba't di ka pa nagpapatato? Ano na lang, kunting panahon na lang Konting talaga. panahon na lang. So, si Renard is open na magpatato. Yes po. Okay. Ikaw, Libra, sa tanong ko, importante ba ang tattoo artist may tattoo? Unahin ko muna yung yung oo. Okay. Oo, bakit? Kasi yun yung minamarket mo eh. Kumbaga designer kasi tayo mga artist eh. Kumbaga parang dun pa lang makikita na ng mga kliyente na maayos yung mga ginagawa mo, kung ano yung minamarket mo. Tapos sa hindi naman, Dalawa sagot? Okay. sa hindi kasi, katulad ko, wala akong tattoo eh. Sa hindi kasi, may binabagayan kasi yan eh. Kumbaga pagka tulad ko para sa akin lang, based on my, naisip ko lang para sa sarili ko. Parang hindi kasi bagay sa akin kasi nga, yung looks ko, kumbaga, naramdaman ko na kasi kung paano mohusgahan eh. Pero ngayon kasi wala na rin akong pakialam sa kung ano man yung gagawin ko sa sarili ko. Ako naman yung magdadala nun. Oo. Pero kasi kagaya nga na sinabi ko kanina, kahit ano pa man, may tattoo ka o wala, mahuhusgahan ka pa rin eh. So, ikaw, preference mo na hindi bagay sa'yo? Hindi nga bagay sa. So, Pero merong- willing ako magpatato. Ha? Willing ako magpatato. Willing ka magpatato? Mm. Okay. Kung merong magtatato sa inyo na tattoo artist, wag na Pwede rin si Solar Boy kasi bias kayo eh. Dito kayo. Depende na sa inyo yan. Sagot nyo na yan. Kung merong tattoo artist, syempre ikaw, bro, 6 years ka na nagtatato. Sa craft mo, syempre mataas na yung standard mo. Gusto mo maganda talaga. Gusto mo pinag-isipan talaga. Kasi dami mo na natutunan. Dami mo na siguro mga nakitang customer katulad ko na ngayon lang naisip, tapos pinatato. Di ba? Kung meron kang tattoo artist na magtatato sa'yo, sino? Open naman ako kahit sino. Pero may prefer talaga akong isang artist. Sino? Si Kuya Longman Gargar. Siya yung naging mentor ko. Kuya Longman. Longman. Gargar. Opo. Gargar. Opo. Taga saan yan? Taga Davao po. Taga Davao. So siya ang gusto mong mag-divergenize ng katawan mo? Opo, gusto ko po sana. Kaso ngayon malayo na eh. Okay lang yun. Nagmamadali ako eh. Okay, sige. Si Kuya Longman. Opo. Ikaw naman, Libra, kung may magtatattoo sa'yo na tattoo artist, unang-unang tattoo mo, sino? Yung mentor ko rin po, si Mario Dumalaon. Mario Marikina rin Dumalaon. po. Okay. Marikina din Apo. po. Okay. Anong design? Gusto ko po kasi portrait eh. Tsaka mga drawing ng anak ko. Drawing ng anak mo. Apo, lahat ng drawing ng anak ko. Ito magaling mag-drawing tayo. Sampulan mo nga sa screen natin yung mga drawings niya. Bigyan nyo kami ng mga sample niya. Mga drawings. niya. Magdo-drawing pa ako niyan. Ay, wala ka bang sample na nagawa Wala, na? tagal ko na nag-drawing talaga.
Feeling ko kung naging kaklase ko si Libra, perfect ako sa ano eh. Sa arts. No? Pati sa Renard. Ako kasi talaga, ang kaya ko lang i-drawing si Goku. Siguro. Ang pangit pa. Para sa akin naman kasi sir, lahat ng bata kasi artist eh. Lahat ng Nasa bata ano na lang yun eh, nasa pag-develop na lang yung paglaki. Pero ako, naniniwala din ako talaga bro, na gift talaga siya. Mm, Regalo. Hindi lahat binigyan ng regalo eh, na mag-drawing. totoo. Kasi, to majority siguro dito ng tao ngayon dito sa circle natin, mas hindi marunong mag-drawing. Pili. Kumbaga, Pili nga. pili talaga yung mga magagaling. At kayo yun. 'Di ba? Anyway, next question. Ayan. Ano ayaw nyo sa isa't isa? De joke lang. De joke lang. May event ba or may nag-influence ba sa inyo para mag-decide na hindi magpatato? Yeah. Meron na bang tao or senaryo na habang kunyari nagsisimula kayo magtato na parang, uy, huwag niyong pasukin yan, masama yan. Pang ano yan, pandemonyo yan, mga ganyan. Pag kayo papasok sa ganyan, kayo magiging tool para maging makasalanan yung tao. Ano? Meron na ba? Ikaw muna, brother. Sa akin, ano naman, sa akin may naririnig ako. Ito artista to si Renard. Safe sumagot eh, no? Di, sa akin, ano yun, naririnig ko yun eh. Oo. May mga nagsasalita ng ganyan, pero hindi ko na matandaan kung sino. Pero sa labas nun, wala akong marinig galing sa side ko, sa pamilya ko, ganun. Kasi lahat sila supportive sa akin. Swerte ka. Alam nila yung pagsisikap ko galing sa pinakamahirap na trabaho hanggang sa pagtatato. Oo. Kaya wala silang ano. You're very blessed kasi may ganun kang pamilya. 'Di ba? Na sumusuporta sa'yo. Ikaw, Libra. Sa loob ng bahay mismo. Oo. Noong time na yun, yung estudyante pa lang ako ng mga mentor ko. Sabi ko kasi dati nagagraffiti ako. Nagagalit sila. Magpalit ka ng art mo. Palit ako ng tattoo. Ngayon, nung sinama ko yung mga mentor ko, ginudge ka agad nila. Oo. Kung magpapatato ng ganyan. Sinabihan ako ng lola ko. Sabi ko, sige, yan na lang kung kaya kong sundin. Hindi ako magpapatato. Ngayon, sabi nila, may mga kasama mo, mukhang adik. Meron nga tayo kasama dito sa bahay. Walang tato, pero adik eh. Tigil sila eh. Sabi ko, wag niyo akong kausapin ng tungkol sa mga ganyang bagay kasi ito yung gusto ko eh. Wag niyo akong kontrahin. Basta susundin ko yung gusto niyo, hindi mo na akong papatato. At ngayon, mas naniniwala ba kayo na parang ngayon, mas expressive na at mas open na yung mundo ngayon sa mga ganyan? Compare dati nung panahon nyo. No, kanya, pag may tattoo ka dati talagang adikto. Dito siguro sa atin, No? ganun yung tingin, yung culture sa atin dito. Pero sa ibang bansa, hindi eh. Open na sila matagal na eh. Tayo, ang tagal natin natulog eh. Tagal natin. Actually, sa parents din. Ako sa parents ko talaga, ay, grabe. Naalala ko yun, ba't ka naman yan? Demonyo nga. Bakit na may Diyos ka na pinapaniwalaan lalo na pinatatuo ko to. Pare. Ay, grabe. Kaya niligay ko yung mami ko dito eh. O ma, birthday mo yan. Nasa balat ko yan, oh. Birthday mo yan. Hindi pa rin natuwa. Ganun pa rin. So, ang laki lang din na, alam mo nakakatuwa kasi pares kayo nagko-content, di ba? Renard and Libra. Nakakatuwa na madami ding tattoo artist ngayon na content creator sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kaya mas lumalawak din yung understanding ng tao ngayon na parang art talaga siya. Diba? Opo. It's not, hindi siya masama, hindi siya mali. Mm. Know your boundaries as a person. As a person, Kumbaga, iba-iba tayo ng perception eh. 'Di ba? Ako, kunyari ang limit ko 3 tato, agad dun lang ako kasi sa tingin ko yun na yun eh. Pero merong iba talaga na 10 out of 10. Sa kanila yun, 'di ba? Depende sa kanila yun. So kayo bro, sa tingin mo ba kung open kayo pareha sa tato? Dahil ngayon 0 kayo. Pag nagpatato kayo, sa tingin nyo mapupuno kayo? Maganda talong. Oh. Kunyari, ikaw, sige, Reynard. Sa tingin ko naman, gusto kong magpapuno. Ang tanong lang kung kaya ko ba. Okay. Gusto mo magpapuno, Opo. pero ang tanong, kaya mo ba? Opo. Okay. Sige. Ikaw, Libra. Ako limited lang din talaga.
Ano Kung mas alin- gusto mo? Mga minimalist or talagang full talaga? Meron ako mga gusto na big piece. Sa legs lang, pero sa katawan wala. Yung mga kita lang, pero sa katawan wala. Tapos mga drawing lang ng mga anak ko, yun lang. Mhm. Tapos yung may mga sentimental value lang sa akin yan. Katulad ng mga na maalam ko na pamilya, mga portrait nila, ayun. Okay. Para dala-dala ko pa rin sila. So lahat ng mga tattoo mo, meaningful talaga? Yes. May storya? Apo. Meron na rin ba kayo na-experience na client na wala namang ano? Parang, ganyan nagpatato. Ano ba to? Pinatato. Ito wala ko ibig sabihin to. Wala, yung palagay lang. Pero kung nakikita ko yung mga ugat eh. Sa kamay. Sa kamay. Pinatato yung ugat. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Meron mga gano'n. Kaya cockroach, mga ganyan, daga. Mga ganyan. Meron na ba kayo na-experience na, lahat naman tayo judgmental. Pakatatawa tayo. Totoo. Huwag lang tayo magpakalinis. Lahat tayo, meron tayo, syempre, in the back of our mind, ano may inisip nitong client na to? Ano yung worst tattoo na natato niya na? Na parang kayo, parang inisip niyo, ano kaya to? Pangalan ng pangkaraniwan yung pangalan ng Shota. Yung pinapalagay. Yeah, maraming ganyan, pre. B! Maraming ganyan, di ba? Tapos, Una, nawiwirduhan ako doon kasi Shota mo pa lang, tas ipapatato mo na. oo. Tapos hanggang sa ipapakover up, yun yung mas weird doon. Wala kang paninindigan, boy. Marami nang experience na ganyan na cover up na pangalan ng ex, no? Tapos yung mga portrait, yan. Mga portrait ng ex, ginagawang demonyo. Bago pa lang yan ma-showcase sa social media. Matagal na yun eh. Portrait ng ex, tapos ginawang demonyo. Oo, ginagawang demonyo. Minsan ginagawang bungo. Basta kino-cover up nila. Ano kaya ibig sabihin ng pinapatay na nila yung ex nila? Oo. Gano'n? Sa katawan nila? Gano'n? Parang, yung katulad na may kaibigan kasi akong lalaki. Every time na nagka-girlfriend siya, para mas dagdag points, papatato niya, tapos Papatato siya. ipapa-cover up niya sa akin. Tapos, isang beses, parang nilakasan ko na yung loob ko. Oh. Yung straight up ko siya sa harap ng chicks niya. Pag ito tinatuwa ko sa'yo, hindi mo papakover up. Alam mo ba karamihan na mga, ginanong ko na. Oh, edi ano sabi Eh di nila? nabasag yung trip. Sabi ko, pre, hindi na kasi nasisira na yung artwork ko eh. Ang ganda-ganda ng mga nagiging chicks mo, tapos ipapakover up mo sa akin. So parang, anong sense no? Nagbayad ka lang, nasaktan ka lang. Oo. Kung papogi ka lang. Ayun, nag-ayos na siya. Tapos ayaw niya na ipatato yung mukha ng asawa niya. Kasi nga, baka maghiwalay nga daw sila. Sabi ko, weirdo na itong mga to. Ayun, asawa lang, di pa pinatato. Girlfriend, pinatato. So maraming experiences na mga ganyan. Oo, ang dami nito. At ang dami ko rin story na naririnig na ganyan. Pangalan ng jowa, tapos ngayon, nagulat ka, inaiba na. Okay. Ano pa? Mga mas weirdo talaga. Kunyari, ngayon nakakita ko yung yung paa, ginawang sapatos. Sapatos. Tapos bitin. sabi nung nasa caption, pre, wrong size. Mga ganong piece? Meron na ba? Meron naman tawag dito, manok. Manok. Ano siya, yung chicken joy na legs. Tinato ko siya 2014. Tapos nung una natawa ako. Yung pala favorite ng anak niya. Na namatay. Oo. So parang bago nga yun may nangyari na sa aking ganong client. Nagtatanong na muna ako bago ako matawa. Tulad niyan, kunwari, nung nakaraan may tinatuan ako dito sa studio. Initials ng boyfriend niya. So, Tinanong mo. tinanong ko muna, ma'am, okay lang po ba magtanong sa inyo? Bakit po ito? At saka first tattoo niyo po ito, di ba? Oo. Ngayon, nung tinanong ko, initials po kasi yan ng ng Jowa. boyfriend ko. Asan po pala yung boyfriend niyo? Ba't di niyo kasama? Wala na siya. Yun, so mas nagiging maingat na ako magtanong, mag-react. Kasi kahit sabihin mo minsan nakakatawa yan, di mo nga matatanggi yun, na-judgmental tayo. Pero sa kanila kasi may ibig sabihin yan, kahit ugat pa yan. Oo. Diba? Basta may meaning sa May kanila. meaning sa kanila eh. Kumbaga, kailangan natin respetuhin yan. Ikaw, Renard. Weirdest tattoo na natattoo mo? Weirdest tattoo. Parang wala na akong maalala eh. Okay. Masasaya Wala, yung lahat yung mga masasaya. ginagawa Swerte ko. ka. Napakaswerte mo pala nila lang, no? Ito, tanong ko sa inyong dalawa. Very important ba na tatanungin mo muna si customer? Baga, tatanungin mo si customer, ano po yung tattoo nyo? May meaning po ba yan? Kasi bro, nakakita na rin ako, na-experience na rin ako na, ano mo yung papasok yung customer na sobrang yabang?
Bro, patato ako. Sa akin daming kwento. Di yan Kapag kasi- walang tawad, papaalisin ko kayo dito. Sabihin ko tropa ko. Okay, okay. Ikaw, naka-experience ka rin ganun. Marami na po. Madami na rin. Marami. Talagang pinapalabas ko ng studio. Maghanap ka na ng ibang studio mo dun. Sige, go, bigyan mo kami isang example. Magpapatato siya ng tribal. Hindi po ako gumagawa ng time na yun ng tribal kasi mas focus ako sa Japanese Oriental. Okay. Tapos parang ang sabi niya sa akin, bakit? Customer ako ah. Tayo mo ang tatuan, ba't tayo mo kasi kasuhin? Hindi sir, pwede ko po kayong i-move sa ibang artist. Kaso, hihintayin niyo po siya. Oo. Papunta pa lang po dito. Hindi, ikaw nga yung gusto ko kasi nakita ko yung gawa mo na nakaraan. Sir, di nga po ako gumagawa ng ganyan. Tapos ang presko niya na ba't kaya ko naman magbayad ng maayos ha? Magkano ba rate mo dyan? Sir, ang rate ko dyan, kung gagawin ko dyan, 60 po yan. Kasi yun po yun sa studio. Kaso, hindi po talaga ako pwedeng gumawa niyan kasi pwede pong masira yung tattoo nyo. Tapos kung ano-ano na sinasabi niya, nagyayabang siya. Tapos sabi ko, kuya, pakiasikaso, palabasin niyo yan. Sabi ko, sir, di ko po kailangan ng pera niyo kaysa masira po yung trabaho ko. Pinalabas ko talaga siya. Nagtunog, mayabang na ako nun kasi parang napipiece off na ako na, nababadrip na ako sa kanya eh. Baka kung ano pa magawa ko sa kanya nung time na yun eh. Kaya pinalabas na lang namin. So kayo, very maingat din kayo sa mga tattoo piece na pinapagawa sa inyo. Lalo na kung hindi nyo forte. Pwede kang tumanggi. Oo. Kasi kung oo ka lang ng oo, pwede kang masira dyan eh. So kayo yung mga tattoo artist na pag hindi nyo forte, magno-no kayo or ipapasa nyo sa iba. Papasa sa iba. Yes So po. hindi pera-pera talaga. Hindi Art talaga. Art talaga. Okay. Okay. Merong question pa si Derek. Sino dito sa shop ang ayaw nyo? Ha? Ay, ito, maganda to. Meron na ba kayong natatuan? Tapos sinabing, pangit ng tattoo mo sa akin? Yan. Wait lang ah. Maganda tong tanong na to. Yeah. Meron na ba kayong natatuan? After. Sabi, ano ba yan? Pangit naman ang gawa mo. Meron na ba? Ako, Wala na naman. Swerte ka talaga. hindi ako meron din. Meron na. Oo. Tapos nasaktan ka. Hindi niya sinabi sa harap-harapan sa chat. Kumbaga nag-feedback siya doon na sa messenger. Pero hindi yun, doon na sa healing process siya nagreklamo. Kumbaga hindi ako yung mali doon eh. Siya yung kulang yung kaalaman sa sa tattoo. Hindi niya alam na mag-chain skin yung tattoo, ganun. Oh, okay. Kaya ang pangit ng mo kasi, 'di ba pag nag-chain skin yung tattoo, parang tawag doon, parang tuyo na siya, 'di ba? Parang ang gulo na tingnan. Yun sabi niya, ang pangit daw ng gawa ko. Tapos yun, in-explain ko sa kanya. Sige sir, ganito na lang. Pag-abot ng isang buwan, send mo sa akin ulit yung tattoo mo. Kung pangit pa rin siya, babalik ko yung pera mo. Okay. Ganun na lang. Yun lang. So sa'yo, sa'yo maganda pa kasi may dahilan eh. Opo. Kasalanan ng kliyente. Ikaw, yung kasalanan mo talaga na parang sinabi niya talaga, bakit ang gawa mo? Meron sir. Meron. Yung mga time na nagsisimula pa lang ako. Pero yun, good criticism yun as a client kasi kaibigan ko siya. Yung hindi mo kilala. Sa hindi ko kakilala, Stranger. Kunyari, last year, gano'n. way back 2015 may naging ganun akong client eh. Talagang bulyawan kami sa shop mismo. Di naman ganito yung gusto ko. Sir, nung pina-approve ko sa inyo yun, umuo kayo eh. Tapos, nung natapos natin, parang nangingi siya, parang namemera lang siya. Ganun yung gusto niyang mangyari na balik niyo yung kalahati ng binayad ko. Oo, na may mera. Oo, tapos, basta, sobrang nasaktan ako nun. Tapos, yun nga, mismong mentor ko rin yung nagsabi na, yun nga, hindi nga medyo, pangit nga ng pagkakagawa mo dun. Yung Buddha mo, naging Ultraman. Talagang hindi ko makakalimutan yun. Dinibdib ko yun. Talagang, Buddha mo naging Ultraman. si Ultraman talaga yung kinalabasan. Parang, sir, tinanong ko sa inyo kung ano yung placement. Kung dito ba, nung dinikit natin, pinakita ko naman sa inyo. Pero, pagkakamali ko talaga yun kasi nga, dapat ako yung mas alam dun sa pagpapwestuhan. Totoo. So, parang nataranta ako kasi, during that time, ang daming nagpapatato eh. Tapos kailangan mabilisan kasi parang focus ko pa nun sa pera. Hindi kailangan maghintay nito ng matagal. Madaliin ko to. So yun, parang mas
Mas pinili ko na nung time na yun na kailangan pala, ma'am, pwede po ba kayong i-resched? Nung time na yun, hindi ako gano'n nagsasalita. Tapos parang nakapokus lang ako sa pagtatrabaho. Ang pangat talaga nung ako nalabasan ng trabaho. Dahil ang taas nga ng ego nung time na yun, nung bata pa ako. Hindi, sir, pinipilit ko talaga na ako yung tama kahit mali na ako. Yun. Tapos, parang nasampal ako ng mentor ko nun. Uy, alam mo ba yung sinasabi mo? Ang pangit na nga ng gawa mo, buti nga hindi, nung kinausap ko, huminahon eh. Yung Buddha mo, kamukha kaya ni Ultraman. Yung Buddha, pabilog ang mukha, haba yung ginawa mo, si Ultraman yun. Hindi, sabi mo payat po na Buddha yan. Tawa ko ng tawa eh. Tapos hindi na naulit yun. Alright, so ang ganda na, ang ganda na yung mga storya ng buhay natin, no? And very inspiring kasi when you started, you become nagmamine ka, tapos nag-construction worker ka, and now you're here, you're one of the tattoo artists, and I believe meron ka pang ginagawa outside dito, di ba? Sa Solar X Flip, meron ka rin mga ibang studio na tinatatuan. Nag-home service ka rin, for sure. Pag malapit po. Pag malapit. Pag malayo, ayaw mo. Ayoko po. Takot po ako dun. Diyan sa Dubai. Ayan! Dubai na naman. Sa Dubai! Hindi ako madideport dun, wala akong tato. Ayan! Ikaw naman, aside sa Solar X Flip, meron ka ding ibang ginagawa. Sa bahay lang po. Sa bahay ka lang. Apo. So, 100% dito ka muna. Apo. Alright, so last natin, brother. Kung meron mga nanonood sa atin dayon, aspiring tattoo artist, ano yung piece of advice na maibibigay nyo sa kanila para magsimula sila? Come on, brother. Ikaw na, brother. Ayan. Gusto nyo coin flip kayo para sa una. Game. Huwag na. Dun sa mga nagsisimulang tattoo artist, ang may bibigay ko lang payo sa inyo, mag-aral kayo maigi, mag-focus kayo maigi. Kung ano yung mga nakikita nyo na pangit, yun yung tanggalin nyo. Yung maganda lang yung pulutin nyo para mag-grow kayo na maayos. Yun lang. Ganda, Libra. Ikaw naman, Renard. Wala akong masabi. Sinabi na ni Libra. Hindi, boss. Ganito lang. Sa mga bagong nag-aaral ng tattoo, so, suggest ko lang sa inyo na focus lang palagi sa ginagawa nyo. Mahalin nyo yung obra nyo, yung Yes. mga ginagawa nyo, focus kayo. Tsaka, huwag kalimutang makinig dun sa mga nagtuturo sa inyo. Kasi di lahat na nagtuturo, mali yung tinuturo. Yung iba dyan, tama yung tinuturo, tsaka, parang hinihila ka pataas. Kaya, ingatan nyo yung mga taong totoong tumutulong sa inyo. Parang ganun. Yan lang, love your art. Yun, napakaganda na. So, ang ganda ng, alam mo yung topic natin today talks about na hindi hadlang ang kahirapan para mapuntahan mo yung pangarap mo sa buhay or yung pinaka-passion mo. No? Pati experience, even though you had a bad experience before, bad record, nakulong ka, hindi siya hadlang para maabot mo yung pangarap na ginagawa mo ngayon. And that's the beauty of this interview na nakikita nyo kung saan sila nanggaling. Actually, madami pang tattoo artist na dumaan talaga sa worst talaga na nangyari. Meron din tayong mga tattoo artist dito na tulog sa airport, na naloko, ng international. So we have so many stories to tell you. But one thing that we can give you, or itong mapupulot nyo dito sa interview na to, na pag meron ka talagang pangarap sa buhay, huwag mong hayangan yung experience at kahirapan ang maghadlang na yun. Diba? But mas gamitin mo pa siyang drive na para, mas kailangan ko galingan. Kailangan, I'm gonna be the best tattoo artist na dito sa Quezon City. Ganun dapat yung mentality. Parang Mamba mentality ba? Diba? Diba katulad ni Solar Boy, Hakot Awards. Yan. Itong mga to, magagaling to mga to, boys. You have to, if you want to inquire para kung gusto nyo matatuan kayo ni Renard and of course ni Libra, nandito lang sila sa Solar X Flip. At guys, meron pa kayo social media na pwede natin ma-promote? Let's go. Ayan lang. Renard J. Pasensya Facebook page. Facebook, then Facebook page ko ay Patient Inks Tattoo, tsaka Instagram, Renard J. Pasensya. Oo, ikaw naman, Libra. Yan. Promote ko lang din po yung yung channel ko sa YouTube na Black Libra. Tapos sa Instagram po Black Libra, Solar X Flip Black Libra, tapos sa Facebook po J Black Libra po. Maraming salamat po. Alright guys, so Libra and Renard, thank you so much sa pag-accept sa interview natin. Palapakan natin sila guys!
Alright, so if you wanna book an appointment with them dito sa Solar X Flip, punta lang kayo sa IG, Facebook natin. Meron din tayong TikTok account ng Solar X Flip. At sa TikTok naman, solar.boy.tattoo. Yan yung TikTok natin. So guys, inquire lang kayo if you wanna experience si Libra na tattoo artist na walang tattoo. Si Reynard na ganun din, tattoo artist na walang tattoo. So, you've heard their stories and yan, punta lang kayo sa social media natin para mapabook na kayo dito ng tattoo session nyo. So guys, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. I'll see you on the next Flip Talk. God bless you. Gusto talaga nito. Ang kapanood nito. Viva Max? Huy! Oy! Huy! Ginagawa mo? Ha? Ginagawa mo dyan? Ano lang, naglilinis ng sapatos. Oh. Anong gamit mo? Eh, syempre, itong binili ko sa Shopee, 150 pesos lang to. Oh. May flip show wipes ka na. Hindi naman lahat na nanonood ng Viva Max yun ang ginagawa. Yung iba, naglilinis lang ng sapatos. Ay, Labas! akala ko kung anong ginagawa mo. Sorry. Ay, ganda to si Angelica.